Good morning everyone. Welcome po sa Winnipeg Unida Christian Church online worship service. I would like to invite all of you to please stand for our call to worship. And now we come to worship, and now we are gathered as one. And now we turn our hearts, and now we bless the God of all, who everywhere works great wonders. Great God, we long for your deliverance from this world's sorrow and troubles. In your mercy, give us gladness and peace. Amen. Sabay-sabay po nating sambitin ang atin pong sinasampalatayanan. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, God's only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven. He is seated at the right hand of the Father, and he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy universal church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. You may now be seated, but let us remain in the spirit of prayer, and may I ask all of you to share, utter your petition to the Lord by believing that God is with us and He is ready to answer our cry for help. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, we humbly come before you right now, seeking peace. Lumalapit po kami sa iyo, humihingi ng iyong pagpapatawad sa lahat ng nagawa namin sa iyong harapan. Linisin mo po ang aming mga puso, aming Ama, at gawin mo po kaming karapat-dapat sa oras na ito ng aming pagsamba. Gawin mo po, Panginoon, na sa oras na ito'y maging karapat-dapat ang bawat isa sa amin at magkaroon kami ng confidence na lumapit sa iyo at humiling. Dinudulog po namin sa iyo ang amin pong mga personal na karaingan para po sa mga kapatid naming dumadaan sa mga pagsubok ng buhay, lalo na po yung mga nasa karamdaman. Kilala mo po silang lahat, Panginoon. Yung mga kapatid namin na may mga suliranin physically, pwede po ba na sa oras na ito, Panginoon, nasan man sila, nakalagayan at sitwasyon, ay hipuin at dalawin mo po sila ng iyong kapangyarihan. Ipataw mo po, Panginoon, ang iyong pagpapagaling at ang iyong haplos ng pag-ibig sa bawat isa. Tugunin mo po ang kanilang panalangin, Panginoon. Ilayo mo po ang bawat sa amin sa mga banta ng COVID pandemic na ito at ikaw po, Panginoon, ang mag-iwas sa iyong mga anak na dumating sa pagkakataong mahahawa ng karamdamang ito. Tinataas din po namin sa iyo, Panginoon, kung meron na pong mga nahawa, aliwin mo po sila at pagkalooban mo po sila ng quick recovery sa karamdamang ito. At sa iyo po, Panginoon, tinataas namin ang bawat sambahayan, ang mga pangangailangan ng mga pamilya, pangangailangan sa material na bagay, pangangailangan po, Panginoon, sa pagkakaunawaan at pagkakasundo kung mayroong mga sigalot, patuloy pong pagsubaybay sa aming mga anak, sa kanilang mga plano at pangarap sa buhay, ang pagpaparoot parito ng aking mga kapatid, mula sa bahay papuntang trabaho, trabaho pabalik sa bahay. Ingatan mo po, Panginoon, ang kanilang mga buhay at ang kanilang mga kalusugan. Itinataas ko po sa iyo yung mga kapatid naming naghahanap ng trabaho ngayon. Inihiling ko po na pagkalooban mo sila, Panginoon, sa lalong madaling panahon. Itinataas ko rin po, Panginoon, ang aming bayan, ang bansang Pilipinas at ang bansang Canada. Pinapanalangin namin ang mga namumuno, ang mga pangulo, ang bawat isa, Panginoon, lalo na yung mga frontliners na alam namin na araw-araw ay sumasabak sa pakikipagbuno sa problemang ito ng COVID. Dinadalangin po namin sa iyo ang Manitoba, lalo na ang Winnipeg, ang pagtaas ng rate ng COVID-infected, Lord. Sa iyo po kami umaasa at nagtitiwala. Hindi po namin hihilingin na masunod ang kalooban namin. Alam mo po, Panginoon, how we cry for this pandemic to stop, but not our will, but it is always your will that will happen. Wala po akong kapangyarihang hipan. Wala po akong kapangyarihang isigaw na wala na tong COVID na ito. Kayabangan yun para aking gawin.
Ang tangi ko pong magagawa ay sumamo sa iyo, Panginoon. Kung iyo pong kalooban ng mga bagay na ito, alam ko po sa panahon mo at sa kalooban mo, mawawala rin po ito. Ang aking pong hinihiling, tulungan mo sa kabila ng mga problemang ito, manatiling matibay at mapagtiwala ang iyong mga anak. Katulad po ng sinabi ni Job, kahit patayin mo po kami, though you slay us, O Lord, we will still believe that you are God and you are a miracle-working God capable of answering the cry of your people for help. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung nagiging mapagmataas kami minsan sa iyong harapan, kung minsan ginagawa namin ang mga bagay-bagay, bunga ng lakas at ng aming pag-iisip. Patawarin mo po kami kung madalas hindi kami nagtitiwala sa iyong kapangyarihan at sa mga pwede mong gawin. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin. Sa umaga pong ito ng aming pananambahan, ang mensaheng ipapahayag, gamitin mo pong makabuluhan, makapangyarihan, turuan mo kami paano namin gagabayan, tuturuan ang aming pamilya sa mga dapat naming ipamuhay, lalo na po sa panahong ito ng pandemic. Samahan mo po ang bawat isa na aking mga kapatid, ano man ang kanilang kinilalagyan ngayon, Panginoon, gawin mo pong isang banal na dako kung saan kakatagpuin mo sila. Isang banal na dako na kung saan kinakausap mo po sila. Maraming pong salamat. I am also praying for all the Unida Christian Church pastors here in Canada, at ang maging mga pastor na nasa Pilipinas o saang parte man ng mundo, pinapanalangin namin sila sa iyo, Panginoon. Umaasa po kami na hindi ka po magpapabaya. Lord, salamat din po sa patuloy na probisyon sa mga pangangailangan namin, at amin pong itinataas sa iyo ngayon ang mga kapatid at kaibigan namin, mga kababayan sa Bicol na recently ay dumaan sa trahedya at pagsubok ng buhay dahil sa bagyong Rolly. Aking pong dalangin na tulungan mo silang makabangon sa pamamagitan ng tulong, gabay, ayuda ng mga tao na nagmamalasakit. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin sa araw na ito, at patuloy mo po kaming gamitin, ihanda ang aming mga puso, pati na po ang bibig ng inyong lingkod sa pagkakaloob ng mensahe ngayong araw na ito. Gamitin mo po itong mahusay na daluyan ng iyong aral para sa amin ngayong araw na ito. Lord, sa iyo po ang lahat ng papuri. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is! What a wonderful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is! Nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of Jesus.
you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all name. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. 'Cause you have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. breath in her lungs.
your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Though the earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in your lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in your lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in your lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in your lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Great are you, Magandang araw po mga kapatid. Sa oras pong ito ay magbubulay-bulay tayo ng salita ng Diyos. Hayaan po natin na kausapin tayo ng Panginoon at hayaan po natin na ang kanyang pagtuturo ay makalikha sa bawat isa sa atin ng magandang pagbabago para sa kinabukasan ng ating mga buhay. Naniniwala po ako na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Hindi lang po ito nagbibigay ng pagkakataon para tayo'y ma-inspired. Hindi lang po ito nagiging instrumento para tayo'y maging masaya. Kung hindi, bahagi po ng pagtuturo ng banal na kasulatan ay ang pagtatama at pagtutuwid ng mga bagay na ating nakasanayan. Kaya po, alam niyo po ba yung term na Bible study? Meron po akong isang pilosopong nakausap. Sabi, Bible study kayo ng Bible study. Kailan ba matatapos yung Bible study? Kailan ba kayo makakagraduate dyan sa inyong ini-study na yan? Mga minamahal na mga kapatid, pilosopo naman po yung nagtanong. Pero para po sa ating mga mananampalataya, naniniwala po tayo na ang Bible study o ang pag-aaral ng salita ng Diyos is a lifelong process. Titigil lang po tayo sa pagtuklas sa mga sinasabi ng Diyos kapag dumating na tayo doon sa pagkakataong mukhaan na po natin siyang nakikita. Kapag siya po ay kasakasama na natin doon sa buhay na walang hanggan, hindi na po natin siya kailangang aralin, hindi na po natin kailangang tuklasin ang kanyang kalooban. Pero hanggat nandito po tayo sa lupa, makakapamuhay po tayo ng may kapayapaan, makakapamuhay po tayo ng may pagtatagumpay kung araw-araw hinahanap natin lagi ay ang kanyang kalooban. Sabi naman po ng banal na kasulatan, hindi po ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Yung all things that will be added in our lives ay mga bagay na enough para makapamuhay tayo ng isang matagumpay na uri ng buhay. Amen? Samahan po ninyo ako sa talatang ating pagbubulayan. Matatagpuan po ito in the book of Luke chapter 11 verses 11 hanggang 13. Ganito po ang ating mababasa. Which of you fathers, if your son asks for a fish, will give him a snake instead?
Or if he asks for an egg, we'll give him a scorpion. If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask him? In the context of prayer, Jesus gave an interesting contrast between an earthly father and a heavenly father. Ang ama o ang magulang na makadiyos at ang magulang na hindi makadiyos. And this question Jesus asked are rhetorical. The people listening to him are expected to say no. No, and nobody would give a child a snake instead of fish or a scorpion instead of an egg. And Jesus goes on to explain how our Heavenly Father also give good things to His children. Wala pong ama na magbibigay ng masama sa kanyang anak, gayong ang hinihingi naman ito ay mabuti. We all know that most mothers are concerned that their family is fed properly. Ang isang matuwid na magulang, ang isang mabuting ama o isang mabuting ina ay concerned hindi lamang po sa welfare or well-being ng kanyang mga anak in the future, kung hindi maging sa kasalukuyan. Alam niyo po, kapag magluluto tayo, ikinukonsider po natin yung nutritional value ng ating iniluluto. Pag mamimili po tayo sa palengke, sa supermarket, tinitingnan po natin yung nutritional value ng ating binibili dahil kasama po roon ang paglago at pag-unlad ng physical na kalalagayan ng ating mga anak. Kapag marami na pong diabetic sa bahay, binabawasan na po natin ang sugar. Kapag marami na pong mataas ang kolesterol, binabawasan na po natin ang mga fats, yung mga karne. Kapag kulang po sa iron ang pamilya, dinadagdagan po naman natin yung mga green and leafy vegetable. So, I don't want to talk about diet, pero alam niyo po mga kapatid, mahalaga ang bagay na ito sa pagkukumpara sa atin pong pinag-aaralan ngayong araw na ito. If you look around you, you can't help but notice that Canadians are fast becoming consumed to staying fit. Kasi po sa pag-aaral ngayon, ang mga Canadians ay, pangit man pong pakinggan, ay tumataba. Dumadami po yung mga obese. Dumadami po yung mga lumalaking mga mamamayang Canadian. Kaya it is good thing na mag-exercise at magbawas ng timbang at tingnan kung ano ang magandang diet na subukan para mabawasan po ang timbang. And part of keeping fit is paying attention to nutrition, paying close attention to what we put inside our bodies. So, but what about our families? What are they really being fed? Ano ba pinapakain natin sa ating pamilya? I'm not just talking about physical things. Well, siguro po as a start, pag-usapan po muna natin yung physical things. What do you give to your family? What are they really being fed? So, their physical nutrition may be properly covered. Maaaring maingat kayo sa pagkain, matabang at konti ang asin, hindi masyadong asukal, kumakain kayo ng mga gulay sa halip ng mga karne. Meron po akong kilala, talagang kamote at saging-saging na lang kinakain niya, pero ang dami naman pera at ang daming pambili. Marami pong ganun eh, and they want to be fit. Pero mga kapatid, we're not just going to cover only things that are physical. We are going to cover the entire holistic things that we give to our body. So maybe our physical nutrition is covered, but what about our spiritual, mental, and moral and emotional nutrition? Covered din po ba ito? Kumusta po ang ating spiritual? Anong pinapakain natin?
Kumusta ang ating mental needs? Anong pinapakain natin? Kumusta ang ating moral needs? Anong ipinapakain natin? Kumusta ang ating emotional nutrition? How well are they fed in this area? And I'm referring to our children. I'm referring to the members of our household. And I'm referring to the members of your church, of your congregation. Are they are they fed? No? Ano pong ipinapakain? So in the context of prayer, binanggit nga po ito ng Panginoong Jesucristo. At binanggit niya po rito, ano bang ipinapakain natin? Kapag ba ang ating anak ay humingi ng isda, ang ibinibigay ba natin ay ahas? Kapag humingi ba sila ng itlog, ang ibinibigay ba natin ay scorpions? No? Wala pong ama na instead of fish or scorpion, instead of an egg ang ibibigay. And Jesus goes on to explain how our Heavenly Father also gives good things to His children. Mga minamahal na mga kapatid, in this modern age, I believe that although we don't do it on purpose, some of us are feeding our families snakes and scorpions. Pangit man hong pakinggan, maaaring kontrahin niyo ako sa bagay na ito. Pero sa henerasyon po natin, sa panahong ito, marami pong pamilya ang nagpapakain sa kanilang mga anak ng snake instead of fish, scorpions instead of an egg. If this rhetorical question were asked today, some of us, if we were honest, would have to stop and think before we could answer the Lord Jesus. Sabi ng Panginoon, meron bang ama na magbibigay ng ahas kung humihingi ng isda ang anak? Meron bang ama na magbibigay ng scorpion sa halip na itlog? Today, we need to consider if our family can trust that we are feeding them the right spiritual and moral diet. Are we really feeding them fish and eggs? Things that can give nourishment? Or we feed them poison and something that will hurt them not only today but in the future. Ano pong ipinapakain natin? So the question can be viewed both positive and negative. Pwede po nating sagutin ang question na ito positively and negatively. Ano po ba ang ipinapakain natin sa ating henerasyon? Anong ipinapakain natin sa ating mga sarili? Anong ipinapakain natin sa ating mga anak? Alam niyo po, kaya sinasabi nila na yung ikang hypertension ay hereditary, yan ikang diabetes ay hereditary. Alam niyo po, to be honest, wala naman po talagang basihan kung talagang hereditary yan Alam niyo po, sa observation ko, ito po yung observation ko lang. I am not an expert when it comes to nutrition. Pero ito po ang realidad. Malaki ang potential na yung tatay na diabetes ay magkaroon ng diabetes ang mga anak kasi isa lang ang kinakain. Nakawan niyo po ba? Lalo na sa atin, sa pamilyang Filipino, isang luto lang po tayo. At kung ano yung iniluto natin, pinagsasalu-saluhan po natin. Kaya dahil po doon, yung laging diet na kinakain natin, pare-parehas, will affect the nutrition of our family. And so it is the same with moral, spiritual, and mental. Lahat ng pinapapasok natin sa loob ng ating bahay, makakaapekto at makakaapekto po sa atin ito, physical at spiritual. Amen po ba? Now, anong ipinapakain natin sa ating pamilya? Now, we need to view this, we can view this question positively and negatively. Unahin po na natin yung isa. The negative. Na po? We feed our family bad, unhealthy things. Pastor, hindi naman. Sino ba naman ang gustong magpakain? Yan nga po ang tanong ng Panginoong Jesucristo Sino ba namang magulang ang magbibigay ng ahas gayong isda ang hinihingi? Pero aminin natin hindi mga kapatid. The contrast that Jesus made was with a father who would answer his child's request for food by giving him things that would harm the child. How could you feed
your family unhealthy things? Paano natin pinapakain ang ating pamilya ng mga unhealthy na bagay? Ang una pong sagot dyan, by teaching them nothing. By teaching them nothing. You are feeding your family, you are feeding your children with negative things if you are not teaching them. And if you are not teaching them, if you leave the teaching of your children completely to others, tandaan po ninyo, they will be taught. However, it may not be what you want them to learn. Ang malungkot ang mga magulang, hinahayaan ang kanilang mga anak o ang ating mga anak na matuto sa iba. Kapag hindi ka nagdoktrina sa mga anak mo, dodoktrinahan niya ng iba. Kapag hindi mo sila tinuruan ng tungkol sa Diyos, tuturuan sila ng iba ng tungkol sa Diyos. And worst case scenario, tuturuan sila ng iba na huwag paniwalaan ang iyong Diyos. So that is the negative one. We feed them negative things by teaching them nothing. And if we don't teach our children, the society will teach them. If we don't teach our children, their friends will teach them. If we don't teach our children, the media will teach them. And whether we admit it or not, ang number one tagapagturo ng mga bata ngayon, kung hindi si YouTube, ay si Peppa Pig. Kaya mga anak natin, mas mahaba ang oras na itinuro ni Peppa Pig kesa sa iyo, nanay. Aminin man natin o hindi, mas maraming naituro sa iyo ang 3 bagay na binabanggit ko rito kesa sa iyo. Ngayon ang tanong, nasaan ngayon ang pananampalataya, nasaan ngayon ang pagtitiwala sa Diyos kung wala kang pakialam sa pagtuturo sa iyong mga anak? Pasensya na po kayo, pero ito po ay malaking katotohanan at masakit na katotohanan na kahit na yung mga taong lumaki sa simbahan ay nagkukulang sa mga bagay na ito dahil ang kanilang paniniwala, ang pangunahin nilang tungkulin sa kanilang mga anak ay ang tugunan lang ang kanilang material at pisikal na pangangailangan. Parents of today are only thinking about providing for the physical and material needs of their children, forgetting the most important thing, and that is their spiritual life, their moral values, their moral backbone. At ito po ang problema sa panahon natin ngayon. Pati nga mga bata hindi malaman, kaya po ngayon napakaraming mga batang may identity crisis. And take note, ito po'y sakit ng lipunan. Sakit po ito ng lipunan na ang nanay at ang tatay ang nagtuturo sa kanilang mga anak sa panahon ng kanilang pagkalito. Minsan po may mga batang nalilito, hindi nila alam. Pati na po yung gender nila, kinalilituhan niya ng mga bata at importante sa panahong yon na ang mga magulang ay naroon para magturo, gumabay at magpaliwanag. And parents are guilty of feeding negative things on their children by teaching them nothing. Ano po ang sabi ng banal na kasulatan? Sabi nga po, sa panahon daw natin ngayon, hear me with this. Sa panahon daw natin ngayon, children under 5 years old will watch 23.5 hours of either television or YouTube. Can you imagine that? Children under 5 years old. Kasi po ginagawa po nating pampatahan ang YouTube. Sabi mo sa akin kung hindi ka guilty ngayon, ikaw na may anak na toddler, ikaw na may anak na sanggol ngayon, sabihin mo sa akin kung hindi mo to ginagawa at sana mag-guilty ka. Dahil sa halip na ang umagaw ng oras ng anak mo ay ikaw, nakikipag-agawan ka ngayon kay Peppa Pig. Nakikipag-agawan ka ngayon sa YouTube sa attention ng iyong anak. And can you imagine? Para lang tumahimik yung anak mo at hindi ka abalahin sa ginagawa mo? Hindi ka abalahin sa panonood mo ng television din? Hindi ka abalahin sa mga bagay na kinukonsider mong importante kesa sa anak mo? Hahayaan mo na ang anak mo sa kolehiyo ng YouTube upang siya ang magturo. Mabuti naman sana kung mabubuti yung napupuntahan ng anak mo sa YouTube.
Well, I am not against YouTube. In fact, YouTuber po ako eh. Hindi po ako kontra sa YouTube. Hindi naman po lahat ng nasa YouTube ay masama. But I would like to tell you this. Kapag hinayaan mo ang anak mo, aagawin sa iyo ito ng iba. And later, you will realize, malayo na yung anak mo sa iyo. Minsan nga, bigyan mo lang ng iPad yung anak mo. Kahit wala ka maghapon, hindi ka mapapansin. At hindi mo ba napapansin, pag uwi mo ng bahay, hello, mama is here, or daddy is here, pinapansin ka pa ba? Sabik ba ang mga bata nung araw, kapag dumating na ang tatay, yabag pa lang ng tatay, naghahagaran ng mga anak sa pagsalubong. Ngayon kahit anong pasalubong meron ka, kahit anong daladala mo, kung hindi mo puntahan sa mga kwarto, hindi ka sasalubungin. Now, who is at fault? YouTube ba ang at fault? Television ba ang at fault? Si Peppa Pig ba ang at fault? Can you imagine 23.5 hours of TV a week? Of internet a week? By age 18, a child will have spent over 15,000 hours watching TV compared to 14 to 15 hours in school. If the child goes to church during the same period of time, for 2 hours per week, he'll spend about 1,300 hours in church. So we have 15,000 hours watching TV or internet, 14 to 15 hours at school, 1,300 hours of Christian instruction. If you're not picking up where the church leaves off with your children on Sunday, you are teaching them nothing and allowing their thoughts, emotions, and life patterns to be established by the secular world. Amen po ba? Masakit, hindi po ba? Kaya pa ba? Pero ito po ang realidad. Pag hindi po kayo kumilos ngayon, magpapalaki po kayo pagdating ng araw ng sakit ng ulo, na pagdating ng araw, ngayon pa lang mag-ipon-ipon na kayo ng mga gagastahin ninyo sa abogado dahil sa magiging problemang dulot na ginagawa nyo sa susunod na henerasyon. Siguro tumutok-tok ka ngayon sa nagna-knock on wood ka ngayon. Huwag naman pastor, huwag naman po. Mga kapatid, hindi ko kayo tinatakot, hindi po ako sanay na manakot. Nagsasabi lang po ako ng katotohanan at nagsasite lang po ako ng example ayon sa banal na kasulatan. The Bible teaches us that as parents, we are responsible for teaching our children the Word of God. Ang linaw po niyan, Deuteronomy chapter 11, 18 to 19. Ano po ang sabi diyan? Commitment po ito para sa magulang. Fix these words of mine in your hearts and mind. Hear me, my dear parents. Fix the Word of God in your mind. Tie them as symbol on your hands and bind them on your foreheads. Ito po ang malupit. Pagkatapos nyo pong tanggapin ito sa inyo, gawin nyo po itong panuntunan sa buhay nyo, ano man ang inyong ginagawa. Ang susunod pong challenge dyan, teach them to your children, talking about them when you sit at home, and when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. Wala na pong gumagawa nito ngayon. Madalang na po ang gumagawa nito ngayon. It is obvious that our responsibility to teach our children goes beyond making sure they are in Sunday school class. It involves making the Word of God a part of our time together. Usong-uso po ngayon yung term na, yung salitang bonding. Bonding pag may time. Mga kapatid, it is our Christian duty as a parents, as a Christian parents, to give time and a lot more bonding time with our children. Not only to have fellowship with them, not only to be with them. Kasi po, nangyayari madalas magkakasama nga kayo, pero may tigi-tigisa pa rin kayong dut-dut na cellphone . How ironic na minsan yung tinatawag nating family bonding,
ay hindi naman totoong bonding sapagkat may kanya-kanya pa rin tayong hawak na gadget and we are disconnected with our family and connected to somebody. Tama ba, tatay? Tama ba, nanay? Tama po ba, mga anak? You are together probably sitting at a dining table, eating, pero while eating, hawak mo, katabi mo yung cellphone mo, dut-dut dito, dut-dut doon. And you don't want to be disconnected with your world on social media. While you said you are in bonding with your family. Malungkot pero ito po'y katotohanan. It also involves making sure they are an active member of the church. It is our duty. Making them part of the congregation that we belong. Malaking tulong yon. Sabi nga po, kung gusto po nating lumaki ang ating mga anak na minamana yung ating pananampalataya, bata pa lang, dali na natin sila sa ating pananampalataya. Kung gusto po nilang nating matutunan nila ang ating pananampalataya, bata pa lang, turuan natin sila ng ating pananampalataya. Hindi yung kung kailang matatanda na at ayaw nang sumama, saka natin pipilitin. Alam niyo po mga kapatid, alam naman ninyo na pinagbibigyan lang kayo ng inyong mga anak. Nandun nga sila sa church, nakaupo nga sila sa church, pero hawak naman nila yung kanilang mga cellphone, hindi naman nila pinakikinggan kung anong itinuturo ng church. Tama po ba? Especially kung mga teenager na yan. Hindi bali yung mga bata, itinutulak natin niya sa Sunday school eh. Dinadala natin niya sa Sunday school. O doon kayo children, merong Sunday school, si Ate Janelle ay magtuturo, si Teacher Janelle, si Teacher ganito, silang teacher nyo. Okay lang yun, susunod pa yun eh. But what about the youth? Nandun nga sila sa loob ng simbahan, dut-dut din naman ang dut-dut. No? At tayong mga matatanda, ganun din naman tayo. Tayo ang example na nakikita ng ating mga anak. Ito pa ho ang very ironic. Sabi nga po, why is it that we would be upset with our children if they skip school, but it doesn't bother us if they skip out on church once in a while? Pag absent yung anak natin sa school, bakit ka absent, anak? Wala ka namang gagawin, hindi ka pumasok. Baka bumaba ang grade mo. Di ba, upset ka? Minsan, kapaalam yung anak mo, hindi po ako papasok, masakit ang ulo ko. Inuman mo lang ng Tylenol, huwag kang mag-skip ng school. Importante ang pag-aaral. Pero pag absent sa church, okay lang? Why are we concerned that our children get good grades at school, but don't care if they can cite the deep truths of the Word of God? Masyado tayong concerned pag bumababa ang grade ng ating mga anak. Pag hindi sila mahusay sa recitation, pag bumaba ang kanilang mathematics, pag yung mga sciences ay hindi sila masyadong magaling, pag yung reading comprehension nila ay hindi masyadong mahusay, kapag hindi sila nakakapag-recite, concerned tayo. Pero yung mga anak natin, tatanda na, ni John 3:16, hindi alam hanapin. Hindi alam ng ating mga anak na yung mga apostles ay hindi asawa o yung epistles ay hindi asawa ng mga apostles. Corny, no? Ang point ko lang po rito, maraming mga bagay na dapat concerned din tayo. If we are concerned to the well-being of our children by feeding them good things, let us also stop feeding them negative things. Po? If it comes down to a decision between going to church or being involved in school activities, why do we allow school activities to come first? Mami, hindi po ako makakasimba kasi po meron kaming practice sa school. Walang problema yon. Pero kung merong gawain sa church, at yung gawain sa church ay medyo kailangan munang gawin yung gawain sa bahay, hindi priority ang church. Ipapauna natin ang assignment, papauna natin ang kung ano man, kesa sa mga gawaing bahay. Ang tanong, which is more important? Which is more important?
How could you feed your family unhealthy things? Sabi nga po, by not teaching them, yun po ang number one. And second, by teaching them negative attitudes. Wow! Pastor, meron ba namang magulang na nagtuturo ng negative attitude sa kanilang mga anak? Palagay ko naman po, wala directly. Wala naman po sigurong tatay na sasabing, magmura ka anak. Ganito magmura anak, tuturuan kita magmura. Wala naman po sigurong ganon. Magnakaw ka anak, ganito magnakaw. Simulan mo ang pagnanakaw sa ganito. Wala naman pong ganon. Wala naman po sigurong magtuturo ng negative attitude directly sa kanilang mga anak. Pero alam niyo po mga kapatid, the reality is, attitudes are more caught than taught. Minsan po, hindi mo nga sinasabi, hindi mo nga itinuturo, pero ipinamumuhay mo, ito ang natututunan ng anak mo. If negative attitudes toward society, church, government, and leaders are what children have heard predominantly, why shouldn't they be negative toward those things? Kapag naririnig ng mga anak mo, napaka-negative mo sa simbahan, sa halip na i-promote mo yung simbahan, lahat ng negatibo sa simbahan, sa mga tao sa simbahan, ang ipinopromote mo, naririnig ng mga anak mo yon. Kaya if you want your children to shy away from the church, criticize the church. Criticize the leaders of the church. Criticize your pastor. Magbilang ka ng mga maling grammar ni pastor. Magbilang ka ng napagpapalit ni pastor yung P at saka yung F. At kwento mo sa bahay, pagkwentuhan nyo sa oras ng pagkain. And you are teaching your children to move away from your church. Mga minamahal na mga kapatid, huwag niyo pong kakalimutan, attitudes are more caught than taught. Wala pong magulang na nagturo na gumawa ng masama para sa kanyang mga anak. Pero ang mga pamumuhay nating masama, ang pamumuhay nating hindi matuwid, ito po ay nakikita ng ating mga anak. If you go home and talk about somebody at church in a negative way, think for a minute, your children pick up on that. And they are not only picking it up, they imitate that. We can also feed our family negative things by not teaching them, by teaching them negative attitude. And the third, by teaching no standards of life. This is very important. Many people have accepted the teaching that there are no moral absolute. There are no right and wrong. No standard to which people should adhere. Sa panahon ho natin ngayon, lahat tanggap na. Ang katwiran ng tao, pag hindi ka nakakasakit ng damdamin, tama ka, gawin mo kung ano gusto mo. Pero mga kapatid, hindi po iyon ang panuntunan. Hindi po yung popular opinion ang panuntunan. Hindi po palibasa, marami ang naniniwala sa bagay na yon. Iyon ang katotohanan. We should always adhere to what the Bible is saying. There will always be right and wrong. There is moral absolute. Meron pong tinatawag na standard na ang mga Kristiyano ay dapat sumunod. At ito po ay ang standard ng banal na kasulatan. Irregardless kung ito ay hindi popular opinion. Wala pong pinakamainam kung hindi ituro ito sa ating mga anak. All of these things mentioned as a steady diet, kapag ito pinapakain natin sa ating pamilya, can result in a very unhealthy person as well as a very sick families. Kumusta ang pamilya natin? Maaari pong sa physical ay obese, maaring sa physical ay overweight, maaring sa physical ay mukhang healthy. But what about the spiritual? Are we dying inside? Are we unhealthy inside? Sa loob ba mga kapatid, tayo po ay spiritually malnourished? Kumusta tayo? Now, diniscuss na po natin, we are feeding our families with negative things, and that is how we feed our families with those things. Puntahan naman natin, how can we feed our family
positively. No, ito po yung susunod. The positive feeding. The good, the nourishing, the enriching things. Ito yung kapag humingi ng isda, ay bibigyan mo talaga ng isda. Kapag humingi ng itlog, ay bibigyan mo talaga ng itlog. Kung ano ang sa tingin mong karapat-dapat, ay yun ang iyong bibigay at hindi mo bibigyan ng ahas at hindi mo bibigyan ng scorpions. Now, how can we feed our family with positive, good, enriching things? Po, right now we can turn from feeding our families with unhealthy to a healthy spiritual diet. From negative to positive, from bad to good. And how can we feed our family good and enriching diet? Number 1, by developing a Christian lifestyle. Wow! Christian lifestyle. Big words. Sentence that is so vague na sometimes kinatatakutan po nating pag-usapan. Just as there is a non-Christian pagan lifestyle, so there is a Christian lifestyle that a family can develop. Mga minamahal na mga kapatid, sino ba naman ang ayaw ng isang pamilyang makadiyos? Hindi po boring. Tandaan po ninyo. Minsan po natatakot tayo sa idea na kapag tayo ay naging Christian family and we follow the Christian lifestyle, boring na. Kaya po nagiging boring kasi ayaw nating iwanan yung mga dati nating kinalilibangan. Ayaw nating iwanan yung mga bagay na kinasanayan. Mga lifestyle na hindi ayon sa kagustuhan ng Diyos. No? Yung mga Kristiyano na nagbibingo pa. Mga Kristiyano na taya pa ng taya sa loto. Mga Kristiyano na may mga bisyo pa na kinakasanayan. Hindi Christian lifestyle yon. Ngayon, kung iyon lang ang mawawala sa buhay ng aking pamilya, sasabihin ko po sa inyo, hindi boring ang pamilya namin. But if you think that the Christian life is boring, you're wrong. I would like to tell you this. A Christian lifestyle and the development of a Christian lifestyle is something that is worthwhile. Sino ang ayaw nito? The Christian lifestyle can help you develop a successful Christian family. Sabi nga po ni Leo Tolstoy, one of his great novels ay ang isang pag-aaral kung bakit daw maraming pamilya ang unhappy. Noong 1973, sa Reader's Digest, ipinablish ang article entitled What Makes a Successful Family? Ito po based sa study na ginawa ni Ruben Hill. Si Ruben Hill, by the way, ay professor ng sociology sa University of Minnesota. Sabi po ni Leo Tolstoy, ulitin ko po yung sinabi niya, all families resemble one another, but every unhappy family is unhappy in its own way. Naintindihan niyo po ba? Ulitin ko. Sabi po niya, a happy family resemble one another, but every unhappy family is unhappy in its own way. Sa pag-aaral na ginawa ni Ruben Hill, pinag-aralan po niya ang 104 generational family groupings, grandparents, parents, and married children. Ang conclusion niya, it was not just luck that allowed some families, about 1/4 of those he studied, to manage well. Hindi raw po tsamba ang pamilyang masaya, ang pamilyang maligaya. Nakita po ni Ruben Hill na successful families have discovered that certain ways of handling their time, talents, and money help them gain the things in life that they want the most. Naniniwala po si Ruben Hill that such families are thoughtfully organized with good lines of communication between husband and wife and between parents and children, and are efficient
in stewarding resources. Yan daw po ang happy family. Ang karakteristik ng happy family. Developing a Christian lifestyle. Yung communication sa mag-asawa ay laging maayos. Po, alam nyo, delikado yan. Yung communication, importante yan eh. Sabi po nung bata, sinumbong yung kanyang nanay. Ay, yung kanyang tatay. Nay, kanina po, lumabas kami ni tatay. At habang pumunta kami, nagmaneho po si tatay. Nakita ko po si tatay, nagbigay ng pera sa babae. Naku, galit na galit yung nanay nung narinig yon. At inaway agad yung kanyang asawa. Sabi nung anak mo, nagbigay ka raw ng pera sa babae. Naku, isip ng isip yung lalaki. Saan kaya nakita yun ng anak ko na nagbigay ako ng pera sa babae? Ginawa nila, kinonfront nila yung bata at ang sabi, ano yung sinasabi mo na nakita mo ako nagbigay ng pera sa babae? Ang sagot ng anak, hindi ba daddy, nung dumaan na tayo dun sa expressway, pagdaan natin sa toll gate, may binigay kang pera dun sa babae. Ayun, corny. Pero mga kapatid, minsan po yung communication dapat malinaw. Dapat iniintindi. At yung healthy family, meron po sila nitong healthy communication. Hindi lang din po yun, yung tiwala sa isa't isa. Dapat nandun, dapat nangingibabaw yung trust. Meron pong isang lalaki na walang tiwala sa kanyang asawa, wala na pong ginawa kundi i-check yung kanyang asawa. Tawagan ng tawagan. Pag siya po'y pumasok sa trabaho, pagdating pa lang niya sa trabaho, tatawagan niya na si misis niya. Anong ginagawa mo? Nandito ako ika sa bahay, nasa kusina. O sigurado bang nasa kusina ka? Sige nga, paandarin mo nga yung blender. So ang gagawin po nung babae, pipindutin yung blender, pahuhugungin. At pag tumunog na yung blender, sasabihin niya, oo nga, sige na, honey, babay na. Pag uwi niya po ng hapon, ang salubong niya agad sa anak, nasaan ang nanay mo? Sumagot po yung bata, naku, daddy, kanina pang umaga umalis eh. Hindi ko nga alam kung saan pumunta, dala pa nga yung blender eh. Napo? Ako lang natawa sa sarili kong joke. Pero mga kapatid, yung pagtitiwala, mahalaga yon. Importante po yun in a development of a Christian lifestyle. Hindi ho basta agad-agad ay magdududa, hindi agad magtitiwala. Ano po? May nagring na telepono, sinagot ng lalaki. Si Mrs. pala nakikinig doon sa usapan. At narinig niya babae yung sumagot sa kabilang linya. Nagalit na ho agad doon sa kanyang asawa nang hindi naman naiintindihan kung ano yung pinag-uusapan. Pala naman yung sumagot doon sa kabilang linya. Ang sabi, the number you dial is not yet in service. The number you dial is... No? Ang sabi ng babae, sabi ng asawa, babae yung kausap mo, pa-English pa eh. Ano po? Minsan po mga kapatid, ito po ay kwentong kutsero lamang ni Pastor Camia. Pero sa mga bagay na ito, hinahamon tayo na i-develop po natin ang ating pong pamilya into a Christian kind of lifestyle. These same principles can be applied to the Christian home because essentially, yung sinabi po ni Ruben Hill, we need to discover the principle taught by the Holy Bible. Yan. In transition, you can feed your family well you can feed them positively by teaching them Christian values and virtues. Teaching Christian values and virtues. 2 Peter, if you have your Bible with you, chapter 1, 5-8, sabi po dyan inilista po those values and virtues we should be teaching our families. Ano po sabi dyan? For this reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge, and to knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness, and to godliness mutual affection, and to mutual affection love. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. Amen? And then Peter says, for if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective
and productive. Tandaan po ninyo, if a family considers itself Christian, then Christian values must be a part of that family's life. Kumusta po ang ating Christian values? Do we adhere to Christian values? Ang malungkot dito, minsan ang ina-adhere natin ay hindi Christian values. Akala po natin Christian values ang Valentine's Day. There is no such thing. Kaya mga Kristiyanong celebrate ng Valentine's Day, hindi nyo naiintindihan ang Christian values. Wala po tayong mga kapatid na Valentine's Day. Wala din ho tayong undas. Ano po yung undas? That is not a Christian belief. Na yung mga patay ay kailangan dumadalaw. Kung hindi, dadalawin ka ng patay. Kailangan ipag-pray yung patay. Kailangan tirikan ng kandila yung patay. Para sila'y lumipat sa purgatorio papunta sa langit. Yun po ang undas. And if you are a Christian family, hindi mo na ito dapat ginagawa. Dapat lumago ka na sa pagtitiwala at pananampalataya na ang namatay pagkatapos ay paghuhukom, wala na po yun. Kaya lagi ko pong binibigyan ng emphasis sa inyo. Gawin ninyo ang lahat habang buhay ang tao, ibigay po natin lahat sa ating mahal dahil pag nawala sila, wala na po yun. Pero part yun ng Christian values that we need to learn. We need to adhere. Pag Pasko, masikat pa si Santa Claus. Kayong Kristiyanong pamilya. Yung mga anak natin, i-encourage pa natin magsuot ng Santa Claus. Yung tatay, naka-Santa Claus pa. Wala po si Santa Claus sa Pasko. Hindi po yun values kasama ng ating buhay pananampalatayang Kristiyano. At marami pang iba. Ayoko na lang ubusin ang mga ang oras ko sa mga paglilitanya pa ng mga hindi natin dapat ginagawa bilang mga mananampalataya kasi kalalakihan din po yan ng ating mga anak. Yan din po yung kanilang paniniwalaan. At yan din po ang kanilang gagawing values sa kanilang buhay. You can feed your family a spiritually nutritional diet by letter C, offering your family the bread of life. This is the last. You can feed them Jesus. You can feed them the bread of life. Jesus proclaimed in John 6:35, ano pong sabi ng Panginoon? I am the bread of life. No? Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Feed them, Jesus. If you're having trouble in your family and your family is not being fed a consistent diet of the word of life, then you've already put your finger on the problem. Because if you are not teaching your children the word of God on a regular basis, your family is going to suffer from it. Tandaan po ninyo, we live in a day and age where the children are taking over the household and all we hear about is the problems kids have facing today. You can disagree with me. If you want, you can disagree with me. But I believe that the main problem, take note of this, the main problem children are facing today is not drugs. The main problem that children are facing today are not crime or peer pressure. The problem of our children is parents who don't want to take the time out of their busy schedules to share Jesus with their children. That is their biggest problem. Hindi drug addiction, hindi peer pressure. Hindi po crime. The problem of our generation are parents who are so busy na wala silang panahon na ituro sa kanilang mga anak si Jesus. What are you feeding your family? I truly believe that if you and I do not have a regular devotional time with our children, then we are not only depriving them of what God intends for their life, we are sinning in a very big way against God because we are neglecting our responsibility as parents
We need to feed them Jesus. We need to feed them the Word of God. We need to feed them the Word. What are you feeding your families? Give them the best spiritual nutrition diet that is available. Feed them Jesus. Feed them the Lord. In conclusion, in closing, I would like to tell you a true story. This story is about two different men. Naikwento ko na po ito, narinig nyo na ito sa akin, but I would like to repeat it again. Two men, two different men, and their descendants that I think will help us wrap this study. The first man is Max Jukes. Max Jukes, rather. Hindi ko po alam kung kilala nyo si Max Jukes. Tumira po siya sa New York. He did not believe in Christ or Christian training. He refused to take his children to church even when they asked to go. He has had 1,260 descendants. At ang kanyang descendant, 300, were sent to prison for an average term of 13 years. 190 were public prostitutes. 680 were admitted alcoholics. His family thus far has cost the United States in excess of $420,000. They made no contribution to society. Siya, si Max Jukes. Pamilya po niya yan, salot ng lipunan. Liabilities po sila ng bansang Amerika. Meron naman pong isang lalaki, ang pangalan po niya Jonathan Edwards. Si Jonathan Edwards, ipinanganak din sa New York, in the same state, at the same time as Max Jukes. Ang kaibahan niya, he loved the Lord. He loved the Lord and saw that his children were in church every Sunday as he served the Lord to the best of his ability. Si Jonathan Edwards ay merong 929 descendants. 430 dito naging pastor. 86 became university professors. 13 became university presidents. 75 authored good books. 5 were elected to the U.S. Congress. 2 were elected to the U.S. Senate. 1 was a vice president of his nation. His family never cost the state 1 cent, but has contributed immeasurably to the life of plenty in this land today, in USA today. 2 men with 2 different outlooks on life, 2 different ways of raising children. The last question is, which way will we decide to raise ours? What are you going to feed your family? Meron bang mabuting magulang na humingi ng isda ang kanyang anak at bibigyan niya ng ahas? O humingi ng itlog at bibigyan niya ng scorpion? Ano ang ipinapakain natin sa susunod na henerasyon? Naniniwala po ako, magiging secured ang Winnipeg Unida Christian Church at ang Unida Christian Church of Canada if all the members of the church that are listening to me right now will take the challenge and will adhere to the call of feeding Jesus to our generations. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat. You are my strength.
Inaanyahan ko po kayong tumayo para po sa pangwakas na dalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, salamat po sa biyaya ng iyong mga salita. Salamat po sa mga awiting papuri. Salamat po sa patuloy na pagsama mo sa amin, sa aming mga buhay sa nakalipas na isang linggo. Dalangin po namin sa mga susunod na araw ang iyo pa ring pagsubaybay at pag-iingat ang ipagkaloob mo sa amin. At sa pagwawakas po ng aming gawain ito ngayong araw, loobin mo po Panginoon ng pag-uunat ng kamay at ang salita ng aking bibig ay ang patuloy na maging hamon at basbas ng pagpapala mula sa iyo patungo sa amin at sa aking mga kapatid. Mga minamahal na mga kapatid, ang hindi matingkalang pag-ibig ng Amang nasa ibabaw ng ating mga pag-iisip, ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, ang tanglaw aliw pagsama ng Banal na Espiritu Santo ang sumaating lahat mula ngayon at magpakailan-kailan paman. Amen. Maraming pong salamat mga kapatid sa inyo pong pagsubaybay at patuloy na pakikiisa sa atin pong gawain dito po sa kahit po online. At salamat po sa technology na meron tayo ngayon at nagagamit po natin para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos at magabayan ng mga kapatiran kahit po sa ganitong pamamaraan. Kami po ay nagpapasalamat, ang leadership ng church ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa gawain ng iglesia, sa inyong mga kaloob. Alam ko po mga kapatid na hindi madamot ang mga kapatirang unida. You are always available to give and the generosity that God imparted in your heart ay hindi kayang tawaran. Maraming pong salamat. So maaari po kayong magkaloob on a weekly basis or kung gusto po ninyo monthly, wala pong problema. At gusto lamang pong i-announce na kung magkakaloob po kayo, kindly indicate kung ito'y tithes or kung ito ay building fund. Makikita naman po yon. So put it in the message you can put if you are doing it via e-transfer. Pwede nyo pong ilagay sa message kung ito ay kung ito'y tithes or kung ito ay building fund. Ayun po lamang. So again, kung gusto nyo pong malaman kung anong ating church email address, i-message nyo na lang po ako. Halos lahat naman po ng mga kapatiran natin alam yung aking Facebook or aking cellphone. Just shoot a message and I will respond to you immediately. So maraming pong salamat. Mga kapatid, ingat-ingat. Talaga pong ang mga pulis ay umiikot at tinitingnan yung mga bahay na gumagawa ng mga party. 1,300 po ang fine sa may-ari ng bahay at ang individual ay alam ko po meron ding fine. So, wag na po. Hindi naman po yung pera. It's not about the fine. Ang importante po rito bilang mga Kristiyano, matuto tayong sumunod. Sumunod po tayo sa panuntunan. Ang church nga po, pinagbawalan natin magsama-sama. Pwede naman. No? Tapos, hindi naman maawat yung mga bahay-bahay. So, wag na po. So, ang pakiusap ko po, wag po sana tayo bilang mga kapatiran ang maging mapatala pa sa listahan. So, ating pong patuloy na panalangin ang bawat isa, ang pamilya. Magsama-sama na lang po kayo and grab this moment para yung talagang closest family circle ang makapag-band ng husto. Lalo na po sa panahon ito ng pandemic. Marahil yun po ang gustong gawin ng Panginoon eh. Yung talagang magkaroon muna tayo ng panahon para sa ating mga family circle. So, yun po mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ang ating pong building ay nasa process na po ng application for the occupancy permit. So, malapit na po yan. Matapos lang po itong COVID na ito, ay makikita na po ninyo ang itsura ng ating church building. Yun po, maraming salamat at pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Tinig ng Pag-asa po every Monday hanggang Friday. Prayer meeting po every Wednesday via Zoom. So, subukan po naman ninyo, mga member ng Winnipeg Unida. Pag wala naman po kayong ginagawa, 7:30 po ng gabi yun every Wednesday. Mag-join naman kayo. Nakakalungkot po, ang dami po. Meron po mga taga-Pilipinas, taga-Amerika nakaka-join. Pero yung mga nandito sa Winnipeg, no, hindi po kayo maka-join. Ang halay naman, di po ba? So I would like to challenge you this coming Wednesday, especially the member of the council, please join. That is a prayer meeting.
sama-sama po tayong manalangin para po sa bawat isa at sa atin pong mga kapatiran. So yun po lamang, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong Diyos. God bless.